We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Tricycle na hagup nin tren, tulo persona lugadan. Pananalisi sa sarong gift shop sa Naga City na hulikam. Asin seaweed noodles, asin iba pang produktong gibo sa shells, bida sa Agri Summit sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Tulo ka tao lugadan makalihis mahagup kan tren ang piglulunadang tricycle sa Kamalig, Albay. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Sa CCTV footage na ini, madadangog ang pagbusina kan tren pasado alas 8 nin aga kasuudma sa Barangay Taladong, Kamalig, Albay. Gikan ini sa Naga City asin pasiring sa syudad nin Legazpi. Aban-aban pa, mahihiling ang tricycle na nagduro-diretso pa asin biglang nagpundo sa may riles kan marisa na papaabot na ang tren. Pinurbaran pa kan driver na iatras ang tricycle, alagad na hagup manggirara ini kan tren. Sa kusog kan impact, nagtagilid ang tricycle, nakaapon man ang driver asin ang mga pasahero kaini na sarong 58 anyos na babae asin ang kaibanan kaining sarong taon na aki. So driver nakula so tama digdi sa may tapos sa payo. Si tugang ko naman, iyon tama digdi sa may balikar. Si aki duman sa payuan tama. Napag-araman na papuli na kutaan ang mga biktima makalihis magsaod. Nagkaigwa naman subuot nin urulay sa pagultanan kan PNR asin ang mga biktima. Alagad ang pakiulay kan kapitan sa PNR. O magkuwasin da dining makuha sa tanod o kaya sa indang tao na pagkuhanin da yan ang pinagkakrusingan kan mga release. Dahil dakulon ang abot kaya na magiging aksidente, ki wis buhay. Sa ngunya nagtitinir pa sa ospital ang duwang pasahero, mantang nakaluwas naman sa ospital ang driver kan tricycle. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Staff kan sarong gift shop sa Naga City nahabunanin wallet kan nagpamalu-malong customer. Pananalisikan suspect na hulikam. Ang detalye sa pagtutok ni Chris Novelo. Mahihiling sa CCTV footage na ini na business as usual ang gift shop na ini sa Kalabaan kan Panganiban Drive, Naga City. Mahihiling pa sa video ang sarong babae na nagmalo-malong customer. Napigasikaso man kan sarong staff kan shop na si Julian. Alagad mayong kamalay-malay ang staff naman tang pikakaolay siya kan suspect. Pasimple na kaining kinua ang wallet sa loob kan bag na nakasabit sa stante kan shop. Ang gibo subuot kan suspect, ma-distract ang biktima nganing magibo kainian sa iyang modus. Naghahanap ng sample. Tapos nagodin po siyang tukdo digdiyo. Tapos habang nag-aarugaw kaniyo, di ko man po napansin na may tigo ka na po palan siya. Siyempre, dako lang babae, yon ko digdi sa part na ni. Then siya digdi, di ko man po talaga mapapansin kasi garo ang niya po talaga, di ko mahiling. Marikas na ibinulsa kan suspect ang wallet kan biktima na may laman na 300 pesos asin IDs. Huli naman subot kan madiskubre kan biktima na nawara naan sa iyang wallet. Sangon niya nagpapadagos pa ang investigasyon mantang nagkukondusir naman ang kapulisan. Nin backtracking kung imbwelto man ang suspect sa iba pang insidente ning harabunan sa syudad. Hinahanap na itong tao. So may lead na kita kasi nahiling naman sa CCTV, malinaw man si sa iyang lalawgon. So umasa ko na as soon as possible ma-resolve na yung incident.
Nagpagirumduman ang otoridad sa publiko na maging maingat asin rigmat sa mga bagay na makantidad para makalikay sa mga siring na insidente. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nagpapataw-pataw sa salog asin mayo na ni buhay. Kan madukayan kan mga otoridad ang lawas kan sarong 60 anyos na lalaki sa barangay Tanawan Lupi, Camarines Sur. Sigun sa report, nakainom subuotan sospek banggi kan Hunyo 18 kung sain inihuring na hiling na buhay. May nakahiling man subuot sa biktima na nagkarigo sa nasambitan ng salog, alagad di naliwat na hiling kaya tulos na nagkondusir nin operasyon ang mga otoridad. Sigun sa BFP, nakabale sa nag-retrieve sa bangkay ang pagkalamos ang rason sa pagkagadan kan biktima. Kung nakainom na po, pahingaluan na po, turugan na po, di na po kita magpara-karigos, tangan po may iwasan ta po ang diskusyon. DepEd Bicol padagos na pigaandaman ang implementasyon kan matatag kurikulum ngunya na maabot na school year. Ahensya nagahalat pa subuot nin direktiba hala sa DepEd Central Office kasunod kan pag-resign como Education Secretary ni VP Sara Duterte. Uyan report ni Chris Novelo. Day pa man hahaloy makalis magtapos ang school year 2023 to 2024 sibut na ang pirang eskwelahan sa paglinig sa indang kapalibutan. Ang iba sa mga ini nag-aako na ng enrollees para sa susunod na school year, urog na ta i-implementar ng ngunya na Hulyo ang matatag curriculum kan DepEd. Ang principal asin teaching personnel kang Naga Central School 2 nag-aandam naman subot sa sarong bulan na training para sa matatag curriculum. A-attend ako ng mga trainings about matatag curriculum and then eventually teachers will follow. Ang mga teachers, the whole month of July din, may training din for matatag curriculum in preparation for the school year 2024-2025. Susog sa Department of Education Bicol kay basubot ang training sa mga principal at mga paratukdo sa mga pag-aandam sa implementasyon kan matatag curriculum o unrevised K-12 curriculum. Susog sa ahensya status quo o magpapadagos ang mga napunan ng preparasyon asin pag-aandam kan ahensya sa ibong kan pag-resign sa pwesto como DepEd Secretary ni Vice President Sara Duterte. Yes po, kasi nakalatag na po yan for the curricular year. May mga activities ng nailatag, expected to be implemented kasi may mga preparation, may mga resources na din kitang inilaan. So, status po. Pending the advice of the Central Office. Hinahalat pa sa presente kan DepEd Bicol ang direktiba kan sa Central Office dapit sa magiging implementasyon kaini. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. 58 anyos na ama sa Pamplona, Camarines Sur, primerong benepisyaryo kan corneal transplant surgery sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Ang istorya kung paano ini narealisar, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kan Mayo 30 pinirmahan kan Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center ang sarong Memorandum of Agreement para sa indang partnership with iBank Foundation of the Philippines. Ini man na naging dalan tanganing magkaigwana nin corneal tissue donor ang sa indang pasyente digdi sa Camarines Sur. Mayo na nintoong mataan 58 anyos na si Tatay Digno. 7 anyos da siya kan magkakomplikasyon huli sa tipdas, kaya kinaipuhan ining halion. Taong 2018 kan enot nang magsairarom sa corneal transplant surgery si Tatay Digno sa Metro Manila. Alagad liwat daang naglaboan sa iyang natatadang mata kan 2022, huli sa dai pa syertong rason. Kaya nagpa-check up liwat siya sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Banwaan kan Kabusaw. Medyo naog mga ko dahil na magkakaigo ng operasyon na mako-cornea transplant na giraray ako. Kaya sabi ko, ay may pag-asa pa palang ko. Akala ko talaga kanto, sabi ko habang buhay na sigurong araw kanina dahil ko nakakahiling. Si Tatay Digno ang primerong pasyente na masairarom sa corneal transplant surgery sa Bicol Region. Pasado alas 10 nin aga kasubago kan puunan ang procedure. Pinanginotan ini kan presidente kan iBank Foundation of the Philippines asin cornea specialist na si Dr. Dominga Padilla, gikan pa sa Metro Manila. Ang cornea tissue na inilaag sa mata ni Tatay Digno, daranya man hali pa sa Manila. Medyo sketchy yung kanyang history. No? Then he was able to see, kaya lang hindi yata tinanggal yung mga tahi. I think doon ang naging
focus, naging cause ng another infection which was not addressed. Kaya ngayon, nag-spread yung puti, no? Tapos may katarata pa rin siya. So he has two problems, no? In fact, sa nakikita ko, nabutas yung mata niya dun sa second time. Pinaliwanag man ni Dr. Padilla na bakong simple ang magiging proseso, alagad kaipuhan gabos gibuhon, kaipuhan halion ang namumuti na porsyon, isuway ang nakadukot sa kornea, halion ang katarata, sa kalalaganin malinaw na kornea asin lens. Mantang pigigibo ang gabos na ini, ang agom ni Tatay Digno, nasa luwas, nagahalat. Ako'y maliit lang nagaba pero ako para sa ko, balan ang Diyos sa iya. Tiwala man ako sa mga doktor na nagigibok ang operasyon na yan. Makalihis ang haros 2 oras. 12:04 nin udto kan matrayumpong matapos ang operasyon ni Tatay Digno. Ilalaog sa PhilHealth ang procedure na ini, kaya mayo naman babayadan si Tatay Digno. Kung magkulang man, iaagi sa Malasakit Center. Kung sa pribadong ospital gigibuhon ang corneal transplant surgery, aabuton sa buot nin poko mas o menos 150,000 pesos ang gastos. Apwera pa sa mga kaipuhan sa aftercare kaini. At sa na alas 8 nin Banggikit, hahalion naman itong eye patch ni Tatay Digno asin duman maaraman kung makakahiling na siya. Sa pagiman kay itong MOA with Eye Bank Foundation of the Philippines, tatabangan ang BRGH-GMC na maka-establish nin eye tissue retrieval system nganing pwede na sindang mag-akomodar nin corneal tissue donors asin nganing kung kaipuhan man day na makuapa sa Metro Manila. Kaya ngani pigayan kami narkit ang publiko na ikonsiderar ang pagdonar nin corneal tissue lalo na ta kadakol nin nangangaipuhan kaini sa Bicol region asin sa bilog na nasyon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Cold cuts o mga pigprosesong karne na ihiling kan NMIS Bicol na posibleng pigikanan kan ASF virus na nakalaog sa rehiyon kan nakaaging mga bulan. Ang nahihiling na interbensyon kan National Meat Inspection Service, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Saro sa mga pigahandalan ngunyan kan National Meat Inspection Services Bicol, ang posibilidad na may makalusot na ASF virus sa rehiyon durante kan pag-urulian o pagbiyahe sa manibaybang lugar, kasabay kan bakasyon asin iba pang okasyon, siring kan mga fiesta. Yaon na naman kaya dyan ang paglaog kan cold cuts, arog kan bologna, ham, longganisa, tosino, na minsan mayo subuot nin magkakanigong dokumento. Kasi kang 2020, na-prove niyan na iyo to sinagdara kang virus. Why? Because prior to infection, way back February of 2020, nag-enforce kami, no? Sa tabang deputize kami kang FDA and tunilada, sinako ng mga bologna to mga pork base na uncooked, yan ang critically uncooked. So, tosino, longganisa, dinarami sa laboratory ang samples and it turned out 100% positive. Sigun ki Dr. Templo Nuevo, parte kan control, iyuan mahigot dapat na screening kan mga bagahe o darang cold cuts kan mga biyahero sa mga terminal, ports asin airports. Alagad susug sa Food Safety Act, nasa Food and Drug Administration na subuot ang jurisdiction kaini, kaya sindaan dapat na magpautob nin striktong regulasyon para digdi. Sa Naga City People's Mall, an inspection certificate hali sa cold storage, pati na sa mga slaughterhouse, an mahigot na pigbabantayan kan meat inspector na si Jaira sa mga nagtitinda nin karne sa merkado publiko. Siling mo ang expiration date, tapos di magbakal sa mga itong authorized na tindahan. Ito baga pong sa gilid-gilid lang. Dapat kung frozen ang pigbakal ninda, tapos pag travel ninda, make sure na halipot lang si travel time para frozen pa din makaabot po sa harong ninda. Tapos bago magbakal, hilingon po ninda kung may parong na. An ASF virus o miski ano pang helang na pwedeng makuha sa mga karne, madali subuot na maglakop, dawa sa simple sa ng exposure. Kaya importante na pirming nagpapasiguro, urog na pag-abot sa proper handling.
para tsyenda ka man o para bakal. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigaandaman ngunyan kan Department of Education ang implementasyon kan matatag curriculum. Alagad, may nahihiling kayang implikasyon digdi ang Alliance of Concerned Teachers o ACT matapos na magbuta si Vice Presidente Sara Duterte como Education Secretary. Aramon tayan kay Apollo Sebelio, ang presidente kan DepEd Naga City Teachers and Employees Association Incorporated, asin ACT Bicol Union sa Naga City. Diyos marhay na hapon po, Sir Apollo. Diyos marhay na hapon man sa imong tabi, Kate. Yes, sir. Kumusta po unyan ang preparasyon nindo sa matatag curriculum? Pirang porsyento na po ang nakitang preparado kabali na itong mga schools and mga teachers? Sa ngunyan, natapos na ang pag-roll out naman sa regional office itong madaras sa tuya kung ano talaga ang matatag digdiyo sa ibaba. Ano? Nasa preparasyon ngunyan kan sa tuya pong City Division ang pagpuon sa masunod pong simana para sa mga paratukdo digdiyo po sa Naga City ang programa o ang curriculum kan matatag. Kaya sa tuya po ining inaasahan na sa ngunyan, dahil po masasabi na iniyo po 75% hinuli taday paman nga na naabot ang mga gagaramiton kan sa tuya po mga paratukdo. And syempre, kita mahalat kung ano talaga ang proseso na bago para sa curriculum na matatag. Sir, may epekto po ba ang pagbutas ni VP Sara Duterte as DepEd Secretary sa implementasyon kan bagong curriculum? Udma lang talagang nadangugta na halos sa naging pag-uurulay kan mga taga-DepEd kung ano nag-resign ang sa tuya po na Vice Presidente bilang Secretary kan DepEd. So sa kanya nahihiling ta po na talagang epekto kayan ang data aram kung ninhulita iniyo, inisyatibo po baga iniyo, program initiative ini kan sa tuyang DepEd Secretary, pero sa ngunyan padagos at sa tuya pong paghihiling na kung ano ang mga mangyayari sa mga masunod pang aldaw, ta aram ta na pagbago ang Secretary kan anuman na departamento digdiyo po sa tuyang nasyon, igwaman sindang mga bagay na pigi-implementar. Kaya ninhulita ininapon pa lang, data pa nga na gagamit, data pa na-implementar, ninhulita igwa pa lang mga pilot na lugar, pero ngunyan ang full implementation, ngunyan na masunod na taon para sa school year, babantayan ta kung ano talaga ang mangyayari, ninhulitaan may inisyatiba kaning programang iniyo nag-resign na. Oo sir, ano na lang po ang piglalauman ta sa mga masunod na magiging pamayo kan DepEd? Well, sa tuya pong piglalauman na ang masunod po na Defense Secretary sarong tao na igwang mahiwas na karanasan para po sa education sector. Dinhulita hinahagad yan perme na dapat itong mati kan mga paratukdo makua asin dardara niya. Dinhuli sa kadakuling issues and concern na sa tuya po na pigahalat sa mga siring kaini. And yaon na dyan, siyempre kinakaipuhanan na tatao siya makipagbagay dyan sa tuya pong sa Kongreso. Tangani makakuaning pundo para matawan kan mga pangangaipo lalo na sa pasilidad. Tangani nga mamita na aruman kan mga nasa Asian countries na mga marahay na ang edukasyon. Siringman na pagtao ni benepisyo dapat mahiling ta na asin mamati tangani nga makasabay man kita duman sa mga paratukdo lalo na sa state colleges and university na grabe na ang agwat pero ang trabaho yaon. Kaya inaasahan ta na sa tuya po na Defense Secretary igwang sarong marhay asin na puso para po sa mga paratukdo para sa kalidad na inaasahan kan mga aki na maging marhay, matibay ang sa tuya pong mga aki pag-aboting panahon ninhulita suportado ang sa tuya po ng mga paratukdo. Alright, Diyos mabalos po Sir Apollo Sebelio kan DepEd Naga City Teachers and Employees Association Incorporated asin ACT Bicol Union sa Naga City. Antes magtapos ang taong 2024,
Target man na matapos na ang Phase 1 kan pigigibong expansion sa Jose Panganiban Port asin tulos man na pupunan ang Phase 2 kaini. Ini ang pigsyerto kan Philippine Ports Authority kasabay kan ginibong groundbreaking ceremony sa nasambitan ng proyekto. Positibo man ang provincial government na dakulang tabang. Ang proyektong ini urog nata saro sa mga problema sa probinsya ang marhay na transportasyon huli sa paliko-likong mga tinampo. En kasong matapos na ang proyektong ini, day nakaipuhan na mag-agi by land ang mga kumpanya na malaog sa probinsya. Huli ta pwede na ining mag-agi sa pantalan. Dakulang tabang man ini sa mga residente, huli ta masirbi man ining logistics hub huli sa ekstriktong lokasyon kaini na nasa Tahaw mismo kan Bicol Region asin NCR. Makikita mo itong area kung nasaan tayo dito sa Panganiban. Sheltered area to, no? Nasa cove siya. Makikita nyo kalmado ang tubig at ito yung hinahanap talaga ng mga barko. No? Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Apat na establishmento sa Naga City mahigot na pigbabantayan ngunyan kan BIR ninhuli sumuot sa paggamit nin pekeng resibo. BIR asin City Treasurer's Office pinaliwanag ang negatibong epekto kan paggamit kan mga establishmento nin pekeng resibo. Kung ano yan, aramunta sa pagtutok ni Chris Novelo. Apat na mga establishmento sa Naga City ang mahigot na tigmomonitor ngunyan kan Bureau of Internal Revenue o BIR ninhuli subot sa paggamit o pag-issue kan mga ini nin pekeng resibo. Susog sa BIR RDO 65 na discover ni makalis na magtugma ang serial numbers sa summary list of purchases. Under investigation na sila ngayon. Meaning na determine na talaga na there is fake receipts doon sa mga sinabit nila na kasi maraming nahuli doon sa Metro Manila. Siguro nakita nila yung mga serial number. Digdi subot na hihiling ang OR number sa iba pang detalye kung saan binakalaan sa rong produkto o kung saan pinaimprentahan pigi-isyong resibo. Ang paggamit subot ng fraudulent receipts, mapapeke man o ghost receipts, ang may kukonsidera na tax evasion. Susog sa BIR as Naga City Treasurer's Office, may negatibong impact sa income kan gobyerno ang paggamit kan pirang establishmento nin pekeng resibo. Siyempre, fake man ang pigdi-declare nilang income, be ito kabali. Siyempre, nag-ano ang BIR, pigihiling yan mga OR. Kami po, nag-examination of books man kami. Inaharagan mo yan mga OR, kung totoo talaga ang sales na pigyaan ng ninda, pigdi-declare. Kasong kriminal asin posibleng ipasarado ang establishmento na mapapatunay nag-i-issue ng pekeng resibo. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Arestado ang siyam na parasira na gikan sa Calabanga, Camarines Sur, makalihis maaktuhan ang mga ini na iligal na nagsisira sa kadagatang sakop kan Mercedes, Camarines Norte. Lunad ang mga ini kan Tulong Baroto. Nakumpiskar sa mga ini ang mga fishing paraphernalia asin ang ginamit na troll o galadgad na pigpapangalad hulit na nakakaraot ini sa mga coral reef asin iba pang lamang dagat. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga nadakop na parasira para sa maninigong disposisyon. Mientras tanto, sa suhay na operasyon kan Bantay Dagat, day nagtrayumpo ang mga otoridad na madakop ang mga parasira na imbwelto man sa iligal na aktibidad sa kadagatang sakop kan parehong banwaan. Makalihis kayang marisa ang presensya kan mga otoridad, tulos na nagdurulag ang mga ini, alagad nawalat sa lugar ang mga ginamit na fishing paraphernalia. Mga pasyente hali sa 1st District kan Camarines Sur, Camarines Norte magin ang mga hali sa Quezon ang kadaklan sa mga piga-akomodar kan Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Sa saindang lokasyon, sindana ang pinaka-accessible na ospital sa nasambitan ng mga lugar. Kaya sa ngunyan, 60% na kan sa indang 200-bed capacity ang okupado. Nabisto ang ospital sa pag-cater nin leprosy. Alagad maut ipasabot kan manihamiento na available naman digdi ang mga serbisyo para sa pedia, internal medicine, OB-GYN asin surgeries.
Haro 50% man kan mga pasyente ang mga elderly o senior citizens na nag-a-avail kan mga serbisyo kan geriatric wellness center. Mostly, ang mga na-admit po sa MUYA, more on the stroke patients, mga elderly patients with kidney problems and may hypertension, saka diabetes po. OPD, geriatric OPD, we cater po average of 50 patient po per day. And also we have po the adult daycare as services. We cater din po minimum of 30 elderly for the adult daycare. And also we have the telehealth consultation, minimum po of 3 patients po per day po. Mga kapuso, kung may pirang parte kan nasyon ang nakaka-eksperyensya nin maarasas na panahon, dakulman na mga lugar na posibleng uuranon. Western sections man giraray kan Southern Luzon, Visayas asin Mindanao ang apektado kan southwest monsoon o habagat. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa penin pag-uuran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon asin Masbate. Posible ang makukusog na uran sa pirang lugar, kaya maging-andam po kita sa huma nin baha o landslide. Posible man ang localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Seaweed noodles asin mga accessory na gibo sa buskay o shells, pira sa mga bida sa Sarong Agri-Summit sa Naga City. Ang Department of Agriculture nahihiling man subuot ang dakulang tabang kan pribadong sektor para sa sektor kan agrikultura sa nasyon. Ang iba pang detalye, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Sa nakalihis na 11 taon, ang seaweeds na nakukuha sa indang lugar, pigsasalak kan grupo ni Nanay Maria sa paggibo nin pansit. Ang kabangang kilo, 60 pesos nindang pigpapabakal. Duman sa sa factory wala man kami tindahan. Sa mga exhibit lang kami nakakabinta. Ang 56 anyos man na si Edgar gikan Sorsogon, maniba-ibang accessory na gibo sa buskay o shells ang produkto. Pigkukuha pa daaninda ang raw materials sa kadagatan kan gubat sa kapigpoproseso. More on client na makuha namin, no? Kaya pala kami na-invite dito. Kasi siyempre yung mga foreigner na mamasyal, nagkakaroon kami ng mga customer. Maniba-ibang fishery and agricultural products ang nakalatag sa 7th Bicol Agri-Summit kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry sa Sarong Mall sa Naga City. Sigun sa DA, dakulang kontribusyon ang pribadong sektor sa mga paraoma asin parasira, urog na sa pagrealisar kan food security kan bilog na nasyon. Yan po ang driving force natin sa agriculture kasi hindi lang naman po increase ng productivity ang ng agriculture ang ginugol natin. Pero yun pong magkaroon talaga na malakas na kita yung ating mga farmers. So yun pong partnership natin with private sector, especially po mga Chamber of Commerce po katulad nito, ay talaga pong susuportahan natin. Ang target kan DA, sa masunod na 4 hasta 10 taon, maabot na ang food security kan nasyon. Sa Camarines Norte, patukman sa Bahay Anihan Agri-Trade and Artisanal Fair ang mga barato asin bagong mga produkto como parte kan Pinyasan Festival 2024. Kada barangay kan banwaan, igwang sa diring booth para sa saindang kanya-kanyang produkto. Ang Artisanal Fair naman, binuksan para sa mga micro, small and medium enterprises. Gikan sa manlain-lain na lugar sa probinsya, mahaloy ang nasambitan ng trade fair hasta sa Huring Aldaw, kan Pinyasan Festival. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 90 pesos na kilo nin preskong tilapia pigo prisir kan Bifar Bicol sa laog kan Sarong Mall sa Naga City. Fisherfolk entrepreneurs sa rehiyon hurot na urog pang matabangan asin mabisto ang mga produkto. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Pagbukas pa sa Nanggayo kan Mall, nagruso na sa booth na inikan Bifar Bicol ang mga interesadong magbakal nin sira. Sa pambihirang pagkakataon kaya, tinugutan ang Bifar na magdaranin fresh tilapia sa saindang exhibit sa Agri-Summit kan CSCCI. Nakapatos na ini per kilo, asin pigpapabakal nin dani 90 pesos sana. Marikas man na naubos ang nasa 200 na kilos nin tilapia, hali sa Bifar Farm sa Bula.
Ansaro sa mga security guard kan mall, nakahabol pang bakal kaini. Pakailin ko lang yun man pulang tilapia. Kaya ano man po ako magbakaling pulang tilapia. Tsaka ma'am kadarakula. Maot kan BFAR Bicol na mairani sa publiko ang mga barato asin de kalidad na freshwater fish products. Sarong paagi man subuot inikan pagpapabisto sa aquaculture na saro pang epesyenteng klase kan pagsisira. This is a good platform and opportunity for our fisher folk na mas mai-showcase ninda itong mga produkto ninda. Ang saro sa mga roles po kang BFAR is to help our local fishers to promote their products and mas naitatauta sa mga tao. Ansiring kaining market development initiatives, dakulang bagay man subuot sa mga nagtitindanin fishery products sa rehiyon. Nagbago dahil nadagdagan ang mga suki, saka nagdagdagan ang mga binta. Dako lang tabang man po ini sa mga ining mga nagpapa-exhibit sa mga arming mga seller ta mas madaling nakakainggan yun ning nakaka-attract ni mga tao. Mas dakol na mga nakakabisto sa mga produkto kan mga fisher folk. Mas dakol man na oportunidad nganing an sa indang negosyo, padagos na mag-uswag. Kaibanan naman ang lugar na sa indang pigikanan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. AU Chief Squad kan Arellano University pigbistong 5P champions makalihis liwat manggana sa NCAA Season 99 cheerleading competition. Uyan report. Patiribayan sa malabuwis buhay na routines ang 10-member schools para sa NCAA Season 99 cheerleading competition sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Enot na nagsabak sa floor ang Mapua Cheerping Cardinals. Maniba-ibang level of difficulty sa cheer stunts man ang ipinahiling kan defending champion na AU Chief Squad kan Arellano University. Makalisan performance, paramyentras na nawaranin malay ang saro sa mga cheerleader huli sa pagala. Tulos man na naging okay ang sa iyang kamugtakan. Pasabog man ang energy kan mga jump asin routine kan LPU Pirates Pep Squad. Red and gold man ang theme kan electrifying performance sa floor kan student cheerleaders kan Golden Stags Cheering Squad. All-out man ang performance kan third place sa NCAA Season 98 cheerleading competition na Letran Cheering Squad. Daima nagpadaog sa energy and student cheerleaders gikan sa Altas Perp Squad na nagtaonin malinig asin exciting na performance. Pulang-pula asin gigil sa exciting routines ang San Beda Red Corps. Performance level man ang mga high toss asin tumblings kan host school kan Season 99 na JRU Pep Squad. Athletic routines man ang ipinahiling kan mga general na EAC Generals Pep Squad. Nagkikinang ang glittery green high-intensity routine kan Binil Blazers Pep Squad. Sa huri ang desisyon kan panel of judges, third place ang Letran Cheering Squad. Second place ang Altas Perp Squad. Asin ang first place asin champions kan NCAA Season 99 cheerleading competition ang AU Chief Squad. Si Lord, then second to Arellano community, ito yung mga batang ito. Napakahusay nila! Present and Management Committee kan 10-member schools kan NCAA Season 99, mga opisyal kan Philippine Cheer Union, asin GMA Network. Kailangan natin mapunood ang ating mga cheerleaders. Buong taon sila nag-provide ng motivation, they lifted our spirits all throughout the season. Now it's their turn to shine. Madadala ng delayed telecast kan NCAA Season 99 cheerleading competition sa June 23 Domingo 10:30 nin aga sa GTV. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan.
Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.